Ayan. Good morning mga kadidita. Ngayon po sa video na ito, atin pong bibisitahin ng isang kakaibang simbahan na ginawa sa bayan ng Laurel sa lalawigan ng Batangas. Ang simbahang bato. Muli, samahan niyo po kami sa paglalakbay kasama ng aking may bahay. At aalamin natin ano bang meron sa simbahang ito. At ano ang pagkakaiba nito sa mga ordinaryong simbahan na nakikita natin. So sa ngayon, nandito tayo sa bayan ng Kabuyaw at dito natin sinimulan ang video. Ngayon po ay araw ng linggo, February 2, 2025. So itong nakikita nyo, yung lugar na ito ay dito po yan sa Barangay Diezmo. At ito naman po ay sa may Nubali. Yan. Kung kakanan kayo dito, yan, papuntang Nubali. So yung mga mamasyal dyan sa Nubali, yan po yung daan kung magagaling ka dito sa Kabuyaw. Meron din po yan daan sa kabila, sa National Road. Yan. So dito, itong daan na nakikita nyo ngayon, dito tayo manggagaling nanggaling sa Diezmo. So papunta tayo dito sa Barangay Casile. So dito madadaanan natin ang isa sa pinakamagandang bahay na nakita ko, na lumang-luma pero napakaganda, ang Twin Mansion. So makikita natin na pag-akyat natin ito, mapapansin nyo paahon po ito, papuntang Barangay Casile. So ito yung Bukana. Ayan, maraming nagbabike dito papunta dito sa Twin Mansion. Ayan. Kasi itong pong daan na ito, ano yan, papunta rin ito ng Tagaytay. So doon kasi tayo pupunta muna sa Tagaytay, bababa tayo, may daan doon papunta ng Talisay at ng Laurel. So yan, ito na, makikita natin na Twin Mansion, sa napakagandang Twin Mansion. Ayan. So ito yung nakakasama dito ay Barangay Casile. Kabuyaw pa rin. Kabuyaw, Laguna. Ayan. Ang Twin Mansion na ito ay pag-aari na ng gobyerno na dating pagmamay-ari ng ating dating presidente Ferdinand Marcos. Ayan. Napakaganda kung titingnan nyo po. Kahit lumang-luma na yung structure niya, pero napakaganda. Kitang-kita nyo yung style, pangmayaman talaga. Klase ng pamumuhay nila noong araw, ibang iba, mga ordinaryong tao. Ito po ay sinimulang gawin noong 1979 at natapos noong 1987. So nakakahanga ang kagandahan nito kahit sobrang luma na at unti-unti na rin nasisira. Kasi kung titignan nyo yung mga kisap niya, halos sira na. So kailangan sana ma-restore yung gobyerno natin. Ayan, para makita natin na ang totoong ganda ng bahay. So yan, panawagan natin sa ating gobyerno sa ngayon. So tuloy tayo sa Casile, Tagaytay Road. Ayan. Ito yung lugar na pupunta natin. Papunta to, malapit na tayo sa Palace in the Sky. Ayan. And then ito na, nasa Tagaytay na tayo. Ito yung kay Mama Mary. Mapapasyal kayo ng Tagaytay. Sa mga susunod natin video, gawa natin ng
puntahan natin din yung lugar na yan, pasukin natin para malaman natin din kung ano yung makikita dito. Yan, eto na yung nandito na tayo sa boundary ng Talisay. Yan, boundary ng Talisay to Tagaytay. So nasa Talisay na po tayo, pababa tayo, papunta tayo ng Lawa. Yan, para makita natin, ayan, mga magaganda dito sa lugar na to, sa pwesto na to. Kung mapapatingin kayo sa kabila, ayan, makikita nyo yung Lawa. Ayan, yan yung Taal Lake. Ayan, makikita natin yung, ayan, makikita natin yung bulkan ng Taal. Yan, so dito na tayo. Ayan, Talisay National Road. Yan, kakanan tayo. Dito na yung papuntang Laurel. Dire-diretso lang yung daan natin. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, napakaganda ng daan dito. Ganda ng mga kalsada. Yan, pero noong nakaraang taon po, itong bayan ng Laurel ay dinaanan ng bagyong Christine. So masyado malala ang nangyari dito, nagkaroon ng pagbaha. Yan, itong bayan ng Laurel ang isa sa mga naapektuhan talaga nung bagyong Christine last year. Kung di ako nagkakamali, ito po ay nangyari nung mga October yata yun. Yan, dito na tayo, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ang ganda ng ilog. Mapansin nyo dito, parang probinsya ang dating. Napakalinis ng tubig. Tubig sa ilog. Yan, ito na. Ito na yung karatula. Ngayon yung simbahang bato. Ayan. So kakanan tayo, dire-diretso lang. Ayan, makikita natin, malapit na tayo sa simbahang bato. So yung mga motor na nakasalubong natin, talagang alam na natin na doon na nanggaling. So yan, dito tayo sa parking. Iniwan natin yung motor, lalakad-lakad tayo sa pasok ng simbahan. Ito na yung bukana. So ayan, ayan, tayo. So kung makikita natin dito sa unahan, maraming mga nagtitinda. Ayan, may mga pagkain. Ayan, kita natin dito. So may mga souvenir item din. Napansin ko dito sa kabila, hindi ko lang nakuha ng video. So meron din kabilaan naman pala yung tindahan yan, mga souvenir item. Yan, ito na po yung bukana. Yan, yan, maganda. Simbahang bato. Yan, yan, dito lang po yan sa bayan ng Laurel. So ayon sa nakasulat daw, kilala raw kasi ang bayan ng Laurel bilang isa sa agri-eco tourism ng Batangas. Dahil ang malaking bahagi nito ay binubuo ng lawa, kabukiran at kagubatan. So ang simbahang bato ay matatagpuan sa barangay San Gabriel. Yan. So yan, ito yung mga souvenir item na binibenta nila dito. Alin yung magnet, ganda? Souvenir item, yung mga simple lang. So, same price po, makapal. Dito, mas tight namin yung dinidikit sa ref. Yan, para souvenir namin. Sa gayon, na maalala namin na minsan galing punta kami dito sa simbahang bato dito sa lalawigan ng Batangas. Yan. Yung kailan po misa dito?
Huling linggo sir ng buwan. Last Sunday pala. Dapat na. Wrong timing tayo. Nakaraan po. Oh, yung nakaraang linggo. Last Sunday. Bato talaga, no? Bato talaga to. Bundok. Anong year po ito? Unang misa sir ay 1974. 1972. Ano po ito? Private? Hindi po. Oh. Bato talaga siya. So ayon sa matatanda, bago pa man naging simbahan ang lugar na ito, ay tinuturing ito sa nasagrado at nababalutan ito ng malalaking puno at mga halaman. Sabi nila, tanging mga ibon lang at ligaw na mga hayop ang nakakalapit dito. May mga nagsasabi rin na nakakarinig ng mga magaganda at kakaibang musika mula dito. At walang lumalapit dahil sa paniniwalang sila ay magkakasakit. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti raw itong nalapitan ng mga tao. Nagsilbi rin itong taguan ng mga tao noong panahon ng Hapon. At naging kanlungan din daw ito ng mga mamamayan kapag may lakas na bagyo. Sa pangunguna raw ni Father Ben Meranya, ginawang simbahan ang nasabing kuweba. So kung titingnan nyo mabuti, parang kuweba siya eh. Kuweba talaga siya ang itsura nito. Ayan. So noong May 6, 1974, ginanap ang unang misa sa simbahang ito. At noong December 24, 1974, dinaos dito ang Blessing Mass bilang pagkilala na ito ay isa ng ganap na simbahan. So sa ngayon, ang misa dito ay dinadaos tuwing huling linggo ng buwan.